Bumanat na naman po si Atty. Kapunan ng propaganda dito sa impeachment, kung saan pinupunan niya po yung acknowledgement receipt na isinabmit ng Office of the Vice President at ng DepEd, at napansin daw niya na parang fruit salad nga daw po yung mga apelyido ng maraming acknowledgement receipt na ipinasa ng OBP, o sabihin natin ni BP Sara para pangkalahatan na OBP tsaka ng DepEd. Ngayon, itong mga acknowledgement receipt na to, na napansin ni Atty. Lorna Capuna, sinasabi niya na parang fruit salad nga, gawa ng yung mga apelyido nakakabit daw sa mga prutas, parang ganon. Ngayon, ang tanong dito, pinapayagan ba yan ng COA sa liquidation pagdating sa confidential funds? Yung kasi yung pinakapunto rito eh. 'Di ba? Kahit kasi anong gamitin mong apelyido diyan, kahit anong pangalan ng ilagay mo, as long as yan ay gagamitin sa confidential funds, okay lang po yun. Diba? Kahit ang ilagay mo nga dyan na Torta Kapunan, ganun, di ba? Na tinanggap ni Torta Kapunan yung gantong halaga para sa confidential funds, wala kayong magagawa, kayong prosecution. Kahit papangalan ng aso ang ilagay mo dyan, halimbawa, Dodong Bantay ang ilagay mong pangalan na tumanggap ng confidential funds, ina-allowed po yan ng COA dahil nga confidential po. Dahil wala naman pong matinong tao na magbibigay ng kanilang totoong identity, na magbibigay ng impormasyon para sa mga kasamahan nilang NPA, mga ganyan, di ba? Nagbibigay ng impormasyon para ipagkalulo yung mga kasama nila na gumagawa ng mali. Halimbawa sa mga, di ba, ganyan, mga komunista, ganyan, di ba? So, ikaw ba naman na miyembro ng ganung grupo, na ipagkakalulo mo yung mga kapwa mo na gumagawa ng mali, tapos tatanggap ka ng insentibo or ng bayad kapalit ng mga impormasyon, ilalagay mo yung buong pangalan mo? Di ba? Hindi, syempre, malalaman nila na ikaw yung naghudas, syempre, babalikan ka niyan. Kaya nga kung titingnan ninyo yung ginagawa ng PNP, every time meron silang mga pagbabayad ng rewards dun sa mga tumulong ng sa kanilang mga operation, di ba? Nakatakip yung mga pagkatao ng mga binigyan nila, nakasombrero, naka-face mask, nakasalamin, naka-jacket, hindi binabanggit yung pangalan, dahil nga kasi confidential yun. Pero hindi ito naiintindihan ng mga tukmol na congressman na nasa prosecution. Kaya ang ginagawa nila ay puro na lang propaganda. So ito, panoorin po natin itong ginagawa ni Atty. Lorna Capunan, na hindi naman nakakatulong sa kanila, bagkus lalo pa silang nababaon sa kanilang mga pinagagawa. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button or yung follow button. At the same time, palike and share na rin po. Wala namang pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. The same. P-1 being flashed on the screen. Pakibasa nga ng mga pangalan dito. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 130,000 pesos for the purchase of information received by name Beverly Claire Pampano, date September 9, 2023. This is P-1-8-2051 in the name of Pampano. P-1-8-2107. Keso naman ito. Keso. Please read. Acknowledgement. Cheese. In English, cheese. Matthew N. Queso, 7/15/23. Magkano to, Madam Witness? 250,000 po at na-receive ni Matthew N. Quezon noong July 15, 2023. Ginamit for payment of supplies. Opo. Susunod, Nova Santos, 50,000 pesos, P-1-8-2147. Payment for the purchase of supplies. At another one, P-1-8-2195 sa isang Sala Kasim, 8/11/2023 for 180,000 pesos. Itong payment of supplies na pinakita natin, ito ba ay allowable expense ng confidential funds? Yes po, under
4.8.4 of the joint circular po. Purchase of supplies. Di ba? Ina-allowed naman pala ng COA. So, anong issue rito ng prosecution? Yung pangalan lang ng mga tumanggap ng pera. Yun lang ang issue nila rito. Purchase of supplies. Is this compliant with the joint circular? Yun po, yung sa purchase of supplies, based on the acknowledgement receipt po na ito, hindi ko ma-ascertain na talagang pinambili siya ng supplies, kaya humingi po ako ng additional documentation. So, sa nilagay sa acknowledgement receipt, purchase of supplies, hindi naman in-explain saan binili yung supply. Wala po, ito lang pong acknowledgement receipt ang sinabit sa Saan akin. ginamit yung supply? Wala din. Nakalagay lang po dito na for confidential operations. Okay. Lahat ng sinabi, no? At yung mga sinasabi ditong payment of supplies pa, kagaya nitong, okay, P-1-8-1933, Renan Piatos, purchase of information naman to. P-1-8-2258 kay Xiaomi 8, 100,000 pesos, purchase of supplies. Another one, P-1-18, 2092, flash on the screen, sa isang J. Kamote. 200,000, payment of purchase of supplies. 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262, Migi Mango. For 50,000 pesos. Ano ang masasabi mo dito, Madam Witness? Yung mga acknowledgement receipts po na purchase of supplies and purchase of supplies, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain po na ipinambili po talaga ito ng supplies. We will finish this. Kokoy Villamin. P-1-18, 2064, 50,000 pesos. Bumili daw siya ng information. Last four in this list. P-1-8, 2635 for Contis. Connor Adrian, 9/20/2023 for 50,000. Reward payment, P-18-2178, Hanilet Camille C, 8/3/2023, 350,000 pesos. P-1-18, 2665, Christine Applegate Estrada, 50,000 pesos for reward payment. And last but not the least, P-1-18, 2010, isang Denise Tanya Escudero. August 25, 2023, bumili ng information itong Escudero for 120,000 pesos. Madam Witness, may keso, may Escudero, may Hanilet, may Estrada. Anong observation mo dito sa mga selected ARs na pinakita sa iyo? Yung sa mga payment of rewards po, hindi po siya supported ng documents evidencing success. And yun sa purchase of supply, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain na binayad po talaga ito para sa supplies na ginamit sa confidential operations. So, napansin nyo, di ba? Ano ang pinupunto ng prosecution? Yung pangalan ng mga tumanggap ng pera. Pero, hindi na issue rito ng COA. Ang issue ng COA naman dito, yung mga kulang na dokumento para patutuhanan or supporting documents na lang para mas madali. Supporting documents para po suportahan yung mga acknowledgement receipt. Kasi nga, acknowledgement receipt, wala yung official receipt. So, hindi yan malalaman kung saan binili, di ba? Sino yung pumirma doon sa mga invoice. Kasi, confidential Pwedeng malaman kasi ng mga, halimbawa, ng mga komunista, kung sino yung bumili nung mga supply na yung, kung alam nila kung saan binili yung mga, halimbawa, tissue, ganyan.
pwede kasi nilang kuhanin, nakawin yung CCTV para ma-review nila kung sino-sino yung mga gumagalaw para labanan nga yung komunista dito sa ating bansa. So nakikita na natin dito yung pinaka-whole picture na yung pangalan ng mga nakalagay sa acknowledgement receipt, lalong-lalo na yung pinakasikat na pangalan na Mary Grace Piatos, hindi po issue sa COA. Kahit kasi Escudero, hindi nga nag-react regarding doon sa Escudero na tumanggap nga daw ng payment for rewards, di ba? Kasi nga alam nila, pangalan lang yun, ginamit, fictitious name lang, alias, walang kinalaman talaga, walang totoong tao. So walang nagiging issue yan. Pero dito sa House Prosecution, yun ang ginagamit nila bilang issue para sabihin na gumawa ng mali si Vice President Sara Duterte para ma-impeach siya bilang Vice President. So naniniwala ba kayo na itong taga-COA na kumbaga ang COA ba tinitingnan nila yung mga pangalan doon sa acknowledgement receipt o doon sila nakabase sa mga kung ano yung pinaggamitan ng confidential funds ni BP Sara. So paki-comment down below po dyan kung tama ba yung obserbasyon natin na ang COA po nakabase lang po sa pinaggamitan at hindi po sa pangalan na tumanggap ng pera ng confidential funds. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.